May bagong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Yan ang Tropical Depression Julian. Huli po yung namataan ng Pag-asa 525 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Posibleng magtaas ng wind signal sa Hilagang Luzon ngayong pong araw. Magiging maalon na at delikadong pumalaot ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat na sakop ng Batanes, Cagayan at Isabela. Base sa forecast track ng Pag-asa, unang kikilos patimog ang bagyo, dahilan para makaipon pa ito ng lakas at maging tropical storm. Pagsapit ng linggo, posibleng mag-iba na ng direksyon ng bagyo at kikilos naman pahilaga. Tutumbukin ang northern boundary ng PAR. Sa puntong yan, maaaring isa ng typhoon ang bagyong Julian. Hindi ito inaasahang maglalandfall sa bansa. Bukod sa bagyong Julian, binabantayan din ang isa ring tropical depression na nasa labas ng PAR sa silangang Central Luzon. May isa pa pong low pressure area ang namuurin hindi kalayuan sa nasabing bagyo. Namataan po yan 1,710 kilometers silangan ng Central Luzon at nasa labas din ng PAR. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maulan na sa extreme northern Luzon sa mga susunod na oras. Uulanin din ang ilan pang panig ng bansa dahil naman sa mga local thunderstorm. Sa darating na weekend, asahan po ang maulang panahon sa malaking bahagi ng northern Luzon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Natuklap at natangay ng malakas na hangin ng bubong ng ilang bahay sa Pampanga. Oh, Diyos ko ba? Apo ginailigtas si Kepo! Napadasal sa takot ang pamilyang yan sa Arayat matapos tangayin ang bahagi ng kanilang bubong. Ang iba pa nilang gamit nabasa ng ulan o di kay nagliparan din. Malakas na pag-ulan na may kasamang buhawi naman ang nasaksihan ng ilang residente sa Clark. Dahil sa lakas ng hangin, nilipad din ang bahagi ng bubong ng isang gusali. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa Cabacan, Cotabato, binaha ang 8 barangay dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayon sa NDRRMO, apektado niya ng halos 100 pamilya at mahigit 300 hektarya ng sakahan. Inilipat na sa mataas na lugar ang ilang alagang hayop para mailigtas. Tinitingnan na ng LGU kung ano ang pwedeng maitulong sa mga nasalantang residente. Inilipat na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong si Cassandra Leong ng Lucky South 99. Kinumpirma ito ni House Secretary General Reginald Velasco. Inilipat si Ong mula sa Kamara kasunod ng pangalawang pagpapakontempt sa kanya ng House Quad Committee dahil sa pagsisinungaling umano tungkol sa kanyang school records. Inalmahan ito ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio dahil nasa ilalim daw ng ehekutibo ang koreksyonal at hindi saklaw ng kapangyarihan ng lehislatura o kamara. Sagot naman ng Quadcom, may kapangyarihan sila kung saan i-detain ang isang na-contempt na tao. Tiniyak daw nilang ligtas ang paglipat doon kay Ong at ginawa ng may respeto sa kanyang karapatan. Tukoy na ng pulisya ang sospek sa pagpatay sa estudyanteng inilibing sa buhangin sa Lingayen, Pangasinan. Sa Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya naman, 31 ang sugatan matapos na mahulog mula sa bumigay na tulay. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Napasigaw ang mga tumatawid sa hanging bridge na yan sa Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya matapos yung bumigay. Nahulog sa tubig at batuhan ng mga estudyante at gurong tumatawid noon. Ayon kay Mayor Wilson Capiao, nasaktan ang 31 sa 34 na tumawid. 4 sa kanila ang naospital. Nag-schedule naman para sa CT scan ngayong araw ang 13. Ayon sa mga pulis, papunta sana ang mga biktima sa intramurals ng kanilang paaralan. Posibleng di raw kinaya ng tulay ang bigat dahil sabay-sabay silang tumawid. Sa San Jose, Nueva Ecija, pahirapan ang pag-rescue sa isang sawa na natagpuan sa steel truss ng multipurpose gym ng isang paaralan. Kinakailangang gumamit ng boom truck ang wildlife rescuer para marating ang lokasyon nito. Magalipas ang ilang minuto, naibaba naman ang sawa na may habang 6 na talampakan.
Nasa pangangalaga na ng Wildlife Rescue Center ng DENR Nueva Ecija ang sawa. Tukoy na ng pulisya ang sospek sa pagpatay sa isang estudyante at paglibing sa kanyang bangkay sa buhangin sa Lingayen, Pangasinan. Ayon sa pulisya, itinuro ng isang saksi ang nobyo ng biktima na siyang gumawa ng krimen. Sumentro rin ang investigasyon sa nobyo ng biktima dahil sa palitan nila ng text messages. Itinanggi ng nobyo ng biktima ang paratang. Tiniyak naman ng pulisya na maghihigpit sila ng seguridad sa beach kung saan nakita ang bangkay ng biktima. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbanggaan naman sa interseksyon ng dalawang sasakyan sa Dasmariñas, Cavite. Sa CCTV makikitang dumiretso ang isang kotse mula sa kanang bahagi. Tumigil naman ang isang jeep sa kanto pero nag-overtake dito ang isang utility van hanggang sa bumangga ito sa kotse. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Agad din namang nagkausap ang parehong panig at nagkaayos. Na-inquest na ang PBA player na si Jan Amores at kanyang kapatid na sangkot sa pamamaril sa kanilang nakaalitan sa basketball sa Lumban, Laguna. Mula sa Lumban, dinala sila sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court para sa inquest proceedings. Naharap si Amores sa reklamong attempted murder habang accessory naman sa krimen ang kanyang kapatid. Hindi pa rin sila nagbibigay ng pahayag. Nitong Miyerkules nang mamaril si Amores na isang lalaki na kanyang nakaaway sa basketball. Tumangging humarap sa kamera ang biktima pero sinabi niyang sa korte na lang siya magsasalita. Sinita ng ilang mambabatas ang mabilisan umanong pagpasa sa 2025 National Budget sa Kamara. Sa gitna naman ng deliberasyon sa budget ng Health Department, nagkagawang pa ng mikropono ang ilang kongresista. Kung bakit alamin sa balitang hatid ni Maki Pulido. Patapos na ang deliberasyon sa budget ng Department of Health sa plenaryo ng Kamara nang mangyari ito. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpellation to the Hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usisa si Agri Party List Representative Wilbert Lee na gusto raw sana noong magtanong pa sa budget ng PhilHealth dahil tuluyan na itong hinarang ng House leaders. Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Mr. Speaker, Suspended. Paliwanag ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, nagkaroon lang ng miscommunication. There was negotiations with the majority na dalawa lang ang mag-interpolate, one for the Makabayan Bloc and then me. What happened was, there was a miscommunication. Congressman Wilbert Lee thought that he could enter and make a quick manifestation. Tinapos na ang lahat ng deliberasyon ng plenaryo ukol sa 2025 national budget. At ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nagampanan ng Kamara ang tungkulin nila. Nagawa natin ang trabaho para busisiin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Ginawang certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang House Bill 10800 o ang panukalang 2025 national budget noong Martes. Ipinasa ito ng Kamara sa second at third reading sa loob ng isang araw. Tanong ng Grupong Bayan Muna, bakit kailangang madaliin? January pa naman ito kailangang ipatupad at wala namang emergency. Pinunto nilang nakasaad sa konstitusyon na walang pwedeng ipasang batas kung hindi dumaan sa 3 readings sa magkakahiwalay na araw, maliban na lang kung certified urgent ng Pangulo dahil may kalamidad o emergency. Balak nilang questionin sa Korte Suprema ang pagpasa nito dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit niyo minamadali? May gusto ba kayong ilusot? Bakit ayaw niyong ipakita sa mga kongresista ang budget na inaprubahan nila? Well, that's their prerogative. So, we'll see them in court. Pero ito, tiwala kayo na itidumaan sa tamang proseso? Opo. The parliamentary practice has been on the last day to take it to a vote on second, third reading when it's certified urgent. Sasalang pa sa Bicameral Committee ang national budget para pag-isahin ang Senate at House version. Sabi ng Bayan Muna, dapat bukas sa publiko ang mga meeting na ito. Dapat ang BICAM public. Nakakanood yung publiko. Has anybody seen a BICAM? No media has seen a BICAM.
bakit kayo pumupunta sa mga hotel na mahal at the public expense, libre naman ang Kongreso, Senate or House Lalo na by cam na lang yon. Ibig sabihin, tapos na ang Kongreso. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Kamara ukol dito. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, namumurong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading, nakikitang magmamahal sa Martes ng 65 hanggang 90 centavos ang kada litro ng diesel. 30 hanggang 60 centavos naman kada litro ng posibleng madagdag sa presyo ng gasolina, habang 40 hanggang 50 centavos naman sa kerosene. Posible pang magbago ang mga numero depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Tumaas ang presyo ng langis sa international market, kasunod daw ng paglala ng kaguluhan sa Middle East at ng mga indikasyon ng kumakaunting global supply. Hanggang saan nga ba ang kapangyarihan ng Kongreso kaugnay sa pag-contempt at pagpapadetain sa ilang resource person? Alamin sa balitang hatid ni Joseph Moro. Inilipas si Cassandra Leong, isa sa mga iniuugnay sa Pogo, sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong dahil sa contempt citation ng Kamara. Ang isa ring ipinapaaresto ng Kongreso dahil sa contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque na ilang ulit na hindi sumipot sa pagdinig ng House Quad Committee sa investigasyon nito tungkol sa Pogo. Sa pagdulog ng kanyang kampo sa Korte Suprema para pigilan ng arrest order, tinawag nitong grave abuse of discretion ang ginagawa ng House Quad Committee at kinakamkam daw nito ang kapangyarihan na para lamang sa ekutibo at hudikatura. Hanggang saan nga ba ang kapangyarihan ng Kongreso, ibig sabihin ng Senado at ng Kamara, sa kanilang mga pagdinig in aid of legislation o sa kanilang paggawa ng mga panukalang batas? Maaari nga ba sila maglabas ng mga arrest warrant at magpakulong sa kahit mga ordinaryong kulungan? Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na si Atty. Domingo Cayosa, nasa konstitusyon ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng inquiries in aid of legislation. Wala sa titik ng konstitusyon ang kapangyarihan magpa-contempt at maglabas ng mga arrest warrant, pero the contempt power is inherent in that power to hear. Because that also includes the power to subpoena. Okay. And also the power to order and arrest if you don't obey the subpoena. Kasi nga naman, kahit may power ka and authority to hear or investigate, kung wala ka naman poder na patawagan sila or kahit useless din, di ba? May sariling rules ang Senado at Kamara kung paano gagamitin ang mga kapangyarihang ito. They set that. Okay. Not the witness, not the Supreme Court. The same way that Congress cannot pass a law saying ito dapat ang procedure sa judiciary. Sa rules ng Kamara, dapat aprobado ng 2/3 ng mga miyembro ng komite ang contempt order at i-detain ng hindi lalampas ng 10 araw sa isang lugar na itinalaga ng chairperson ng komite. Nasa rules nga na pwede magtalaga ang Kongreso ng pagkukulungan tulad sa koreksyonal. Puno na kami rito. Pangalawa, we feel that she's probably going to cooperate, no? If she will be isolated. May ibang rules ang Senado sa pagko-contempt pero pwede rin magpalagay sa kulungan. But so far we have not yet done that. We have a detention facility that can accommodate I believe 8 people and expandable to another 8 again should the need arise. Yeah, they can. For example, puno na yung kanilang detention center dyan sa Kongreso o sa Senado. They can. O kaya they feel mas safe siya doon. Kasi detention prisoner nila yan. The legislative branch can coordinate with the executive. If the executive accommodates the request, there's nothing wrong with that. Okay. It's not the prisoner who will choose, you should put me here. Pero hanggang kailan pwedeng ipakulong ang isang resource person? Idinulugyan noong 2018 sa Korte Suprema ng isang fratman na pinakontempt ng Senado matapos tumangging sagutin kung presidente siya ng frat. Sabi ng Korte Suprema, epektibo lamang ang mga contempt order hanggat hindi pa tapos ang pagdinig. Ituturing niyang tapos kung may committee report o kung tapos na ang termino ng Kamara o Senado. The contempt power is just a mechanism
not to punish, because hindi ka naman akusado, hindi ka naman convicted, but to enforce or encourage cooperation. Kung wala ka namang tinatago at willing ka namang magsabi ng totoo, wala kang masyadong problem. Hindi ka in those exceptional circumstances na grave abuse of discretion na, o kaya nayuyurakan na ng malinaw ang iyong karapatan sa ating konstitusyon, nandiyan naman ang Supreme Court. Pagtatanggol ng parehong Senado at Kamara, hindi nila inaabuso ang contempt powers nila. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biglang lumiko ang bisikletang yan sa Talisay, Cebu kahit na nakapula pa ang traffic light. Nakabangga niya ang isang motorsiklo na galing sa ibang direksyon. Parehong natumba sa gilid ng kalsada ang siklista at ang rider. Wala pang detalye kung nagkaareglo ang magkabilang panig. Mahigit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang lalaki sa Quezon City. Ang suspect, kalalaya lang noong Abril. Balita hatid ni James Agustin, exclusive. Sa loob ng isang bahay sa barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City, inaresto ng pulisya ang isang lalaki sa ikinasa nilang drug bypass operation. Nakuha mula sa 32 anyo sa suspect ang nasa 40 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 272,000 pesos. Minanmanan natin itong suspect ng mga 2 weeks. And nung napatunayan natin na talagang engaged siya sa pagtutulak, kinasa na natin itong bypass operation. Ayon sa pulisya, malakihan ang operasyon ng suspect sa area ng Novaliches. Hindi rin daw ito basta-basta nagbabagsak ng droga. Ayon sa investigation, yung kanyang mode of payment ay through online payment. So ang tinitingnan natin, yung mga transaction paano? Di pa natin masabi kung face-to-face or online, pero most probably pareho hybrid. Kalalaya lang nung Abril ng suspect dahil sa kasong illegal possession of firearms. Taong 2017 naman na makasuhan siya na may kinalaman sa illegal na droga. Nang tanungin kaugnay sa kanyang pagkakaaresto, wala pong katotohanan yun, sir. May mga nakuha ba droga sa'yo? Wala po. Marap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakapagtala ng mga panibagong minor phreatic eruption ang PHIVOLCS sa Bulkang Taal. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang makuhana ng thermal at IP cameras sa Daang Castilla Observation Station ang isa sa mga pagputok. Ayon sa PHIVOLCS, mahigit 2 kilometro ang taas ng pagsingaw at nagbuga ng mahigit 3,000 tonelada ng asupre. Sa nakalipas na 24 oras, 3 phreatic eruption events at 2 volcanic tremors ang naitala. Nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal na posible pa rin magkaroon ng mga pagsabog. Ibig sabihin, bawal pa rin pong pumasok sa permanent danger zone ng isla at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa paligid ng bulkan. Sinalakay ng mga otoridad ang isang gusali sa Angeles, Pampanga na scam hub umano. Ang modus daw ng mga nagtatrabaho roon, magpaibig ng dayuhan at kalaunay mapakagat sa peking investment. Balita hatid ni John Consulta. Mabilis na inakyat ng mga tauhan ng NBI Pampanga at 301st Special Mission Group ng Philippine Air Force ang gusaling ito sa Angeles City, Pampanga. Ang gusali, scam hub ayon sa NBI. Atras kayo! Atras! 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 Atras dyan! Huli sa akto habang abala sa kanilang mga computer ang nasa 85 individual. NBI! Base sa nakuwang impormasyon ng NBI, sa dating sites naghahanap ng target ng mga dayuhan ang grupo para mapaibig at mapakagat sa mga bogus na crypto investment. Binirify natin yung impormasyon na yan pagkatapos natin ascertain na may existing illicit activities na ginagawa nitong opisina. Nag-apply tayo ng warrant to search, seize, and examine computer data. Ang ginagawa ng mga empleyado nila ay pupunta sa social media. Nakaharap pa ng NBI ang isa sa mga model na ginagamit ng grupo para makapag-video call at makaakit ng pinupuntirang dayuhan sa halagang 25,000 pesos. Naghanap sila ng mga potential investors na foreigners, usually American or European, na usually mga retired ang gusto nila, yung walang ginagawa.
Pinasusuri ang mga nakumpiskang cellphone at computers sa bisa ng digital warrant para matukoy ang mga dayuhang na biktima. Nakakulong na ngayon sa NBI Region 3 ang mga inaresto na naharap sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinisika pa namin makuha ang kanilang panig. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang paghihigpit kontra smuggling ng agricultural products. Nilagdaan ng Pangulo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na mas mabigat ang parusa kumpara sa kasalukuyang batas. Sa bagong batas, habang buhay na kulong pa rin ang parusa. Pero itinaas ang multa sa 5 beses mula sa 2 beses ng halaga ng smuggled goods. Ituturing na rin yan bilang economic sabotage na hindi po pwedeng piyansahan. Magkakaroon na rin po ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na pangungunahan mismo ng Pangulo. May mga piskal din na tututok sa mga kaso ng smuggling at pananamantala. Huwag na magpahuli sa Perfect Pitch Challenge na patok sa TikTok. Si Quinda Marian Osabel, #tiyagalang hanggang makarating sa dulo. Pero sina Megan Yang at Mikael Daes, struggle is real kahit panagsani puwersa. I almost got it! Kung bet nyo raw ang inspo, mag-ala Queen Yasmin na lang at idaan sa power na biritan. Si The Clash Judge Lani Misalucha, slay naman ang vocals. Pero bakit tayo pumasok? sa dami ng kumasa, isa sa mga nagpahanga si The Voice Kids coach Julian San Jose. One take, no mistake at walang sablay sa mga nota. Miss my joy here. After magpakilig, magtatagpo din ang mga features natin ngayong araw. Sabay biglang bawi at hugot. Joy is gone. Sa dance floor naman, umeksena ang tambalang Kath 10 ng Hello Love Again. Better late than never sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa Maybe This Time Dance Challenge. Talagang all out sa paghataw sina Ethan at Joy. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumambad at samut-saring frozen meat at seafood products sa sinalakay na cold storage facility ng NBI sa Marilao, Bulacan. May ulot on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, sa bisa nga ng search warrant ay sinalakay ng mga tauhan ng NBI ang isang cold storage facility dito sa Marilao, Bulacan mag-alas 11 kagabi. Una, kinatok pa nila ang pinto nito pero dahil wala unang tao ay ginamitan na nila ng battering ram ang nasabing pasilidad. Pero nang hindi ito umobra, umakyat na sa ikalawang palapag ang ahente ng NBI para basagin ang bintana para makapasok sa loob. Sa loob, tumambad sa NBI ang iba't ibang frozen meat products. Meron ding frozen seafoods, pati palaka. Wala ni isang tao silang dinatnan sa loob. Ayon sa NBI, registered ang naturang storage bilang gawaan ng yelo at hindi imbakan ng anumang food product. Sa taya ng NBI, aabot sa 100 milyon ang nawawalang buwis sa gobyerno dahil sa modus na ito. Bukod pa sa posibleng peligro sa kalusugan ng mamamayan, lalo't di ito dumadaan o dumaan sa pagsusuri sa bansa. Naharap umano sa agricultural smuggling ang may-ari nito. Samantala, Connie, sa taya ng NBI ay posibleng umabot sa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito na ang mabibilis na balita. Nasa 1.7 million pesos na halaga ng ecstasy ang nasabat sa buy-bust operation ng PDEA at mga pulis sa Binyan, Laguna. Nabawi sa 2 lalaking suspect ang mahigit 1,000 tableta ng ecstasy. Walang pahayag ang dalawa na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patay ang isang parking boy sa Dumaguete City matapos hampasin sa ulo ng kanyang kasamahan. Base sa investigasyon, nag-aayos ng mga nakaparadang motorsiklo ang biktima nang bigla siyang paluin ng suspect. Ayon sa pulisya, posibleng motibo sa krimen ang galit ng suspect na nagmula raw sa pagbibiro ng biktima. Nahuli na ang tumakas na suspect. Sinusubukan pa siyang makuna ng pahayag. Isang bangkay ng bagong silang na sanggol ang natagpuan sa palayan sa Tulunan, Cotabato. Isang nagagapas ng palay ang nakakita sa sanggol nitong Martes. Hindi pa natanggal ang pusod nito.
Agad namang pinuntahan ng mga tauhan ng Municipal Social Welfare and Development ang lugar. Nananawagan sila sa posibleng nakakita sa nagtapon ng sanggol na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para makontak din ang mga magulang ng sanggol. Halos hindi po gumalaw ang bagyong Julian sa mga nakalipas na oras. Base po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, namataan ang bagyo 525 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Wala pa rin pong lugar sa bansa na nasa ilalim ng wind signals. Sabi ng Pag-asa, posibleng sa loob ng araw na ito ay isailalim na sa wind signal number 1 ang bahagi ng Cagayan Valley. Dahil din po sa inaasahang paglakas ng bagyo, hanggang signal number 2 o 3 daw ang pinakamataas na po pwedeng i-anunsyo ng Pag-asa. Posible po itong maging typhoon category sa linggo. Mula food trip hanggang nature trip, hindi ka raw mababato sa South Cotabato. Ito na po ang patikim ng biyahe ni Drew. Maniniwala ba kayo pag sinabi kong kailangan nyo lang halikan ng batong ito para magka-love life? Anong hiniling mo? Marami akong hiniling. Natupad agad yung hiling ko. Dahil? Kinis niya ako. Ang tinuturing na peste sa palayan ng mga magsasaka dito sa South Cotabato, naging instant biyaya para sa madla. Ano pa po yung nagbibigay na tulong sa inyo mula sa APAN? Pampadagdag allowance po, bayad sa utang. Bayad sa utang? Okay. Tapos pangkain araw-araw. Paborito namin to. Masarap siya kainin. Parang chichirya nga lang. Meron akong nararamdaman na sipa. Ang hindi alam ng karamihan, #blessed ang probinsyang ito. Tuwing fiesta, may pa-eat all you can sila ng mga prutas. At ang exciting part, wala itong bayad. Alam mo yung hindi ko pa natitikman talaga sa buhay ko. Ano po yun? Hindi ko pa natitikman yung mangosteen. Paano niyo po binubuksan? Tapos ito po yung kinakain. Yes po. May po. So kinakain na yung labas, tapos yung butod, tinatapon po. Ayun, lalasahan ko rin tamis. Oh my God. Pwede tong mangosteen na to Maliban sa mangosteen, marami ring pinya sa South Cotabato. Alam niyo, Biyara, balita ko, dito, ito mismong parte sa South Cotabato ang pinakamabilis magbalat ng pinya. AJ, Shane, pabilisan sila. Ready? 3, 2, 1, go! Isang lawa sa gitna ng bulkan? Pwedeng paliguan? Dito sa Lake Colon kasi you can unwind, reset sa city life to relieve stress. Nature at its finest, napakaganda ng lugar, napaka-tranquilo. Bibisita tayo sa probinsyang pinagpala sa biyaya ng kalikasan, ang South Cotabato. Maladagat ang binabagtas ng mga sasakyan na yan sa Florida, sa Amerika. Sa lakas kasi ng alon, umabot yon sa tulay. Bunsod po yan ang epekto ng Hurricane Helene, kaya't ipinasara na ang tulay at iba pang kalsada dahil dyan. Nagpabaha na rin po ito sa iba't ibang bahagi ng Florida. Itinaas na ngayon ang bagyong bilang Category 4 Hurricane o may lakas ng hangin na 209 kilometers per hour. Batay sa National Weather Service ng Amerika, kayang magdulot ang Category 4 ng bagyo ng malalang pinsala kahit sa mga gusaling maayos ang pundasyon at pagkakagawa. Pinangangabahan ng National Hurricane Center doon ang posibleng storm surge na ayon sa direktor ng ahensya ay unsurvivable. Pinag-iingat naman ng Embahada ng Pilipinas ang ating mga kababayan doon na posibleng maapektuhan ng Hurricane Helene. Patuloy raw nilang minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa Konsulado ng Pilipinas sa Florida. May bago ng barko na nagbabantay sa Escoda Shoal ayon sa National Security Council. Mula sa Philippine Coast Guard ang nasabing barko. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye kaugnay sa ipinadalang barko at kung nasaan ito ngayon. Pagtitiyak ni NSC spokesperson Jonathan Malaya, magpapatrolya yon sa Escoda Shoal para maiwasan ang anumang reclamation activity na maaaring gawin doon ng China. September 14 ang pinabalik sa pantalan ang BRP Teresa Magbanua matapos ang halos 5 buwang pagbabantay sa Escoda Shoal.
Ito ang GMA Regional TV News. Binuksan na ang 3 vault na na-recover mula sa sinalakay na isa umanong Pogo Hub sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Balitang hatid ni Fem Dumabok ng GMA Regional TV. Isa-isang binuksan ng NBI Central Visayas Regional Office ang 3 vault. Nakuha sa mga vault ang 8 susi ng sasakyan, halos 200 cellphones at 3 Indonesian passports. Ang mga vault na ito nakuha sa raid noong August 31 sa isang gated compound sa Barangay Agos sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mayroon dong aabot sa 10 gusali, swimming pool, restaurant at iba pang pasilidad. Isinagawa ang operasyon sa hiling ng Indonesian Embassy na ma-rescue ang ilang Indonesian na naroon sa nasabing gusali. Kumbinsido ang PAOK na isa itong Pogo Hub kung saan iba't ibang scam ang pinaniniwala ang ginagawa. Maghahain ng motion ang NBI para mabuksan at makita ang laban ng mga cellphone na pinaniniwalaan ng NBI Sevro na ginamit sa illegal Pogo operation. Inihahanda rin ng ahensya ang karagdagang kasong isasampa laban sa 17 inaresto sa operasyon noong Agosto, kabilang ang 16 na dayuhan. Nauna na silang sinampahan ng 7 counts of qualified human trafficking. We will be applying a court order for that, the disclosure of computer data that can be used for additional charges like money laundering, the scams, the investment scams, the love scams, the illegal gambling scams. Nasa kustodiya sila ng PAOK at nakatakdang ilipad pabalik sa Lapu-Lapu City sa October 3 para sa arraignment o pagbasa ng sakdal. Nakipag-ugnayan na rin sa kanilang tanggapan ng DILG at BIR para sa sarili nilang investigasyon sa nasabing Pogo operation. The DILG on the part of the local government's involvement, if any. The Bureau of Internal Revenue on part of the taxes. Fem Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. All set na para sa kanyang military enlistment si NCT member Jaehyun. Ayon sa SM Entertainment, nag-apply ang 27-year-old K-pop idol sa Army Band at natanggap sa Military Manpower Administration. Walang official send-off event sa November 4. Kaya ang hiling ng agency sa NCTzens, patuloy na suportahan at mahalin si Jaehyun. Siya na ang ikalawang miyembro ng NCT na papasok sa military kasunod ni Taehyung. Samantala, nagsimula na kahapon ang military enlistment ni 17-member Jonghan. Walang naging official send-off event. Imbis na bumisita sa site ng military service, hinikayat ng Pledis Entertainment ang Karats na magpaabot ng kanilang suporta at well wishes via Weavers. Last September 8, huling nag-perform si Jonghan sa 2024 Lollapalooza Berlin sa Germany. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw maipangako ng DTI na walang magiging paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, sa ngayon ay hindi pa maipapangako ng DTI na walang magiging paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang matapos ang taon. Pero sa ngayon ay wala raw price increase dahil ire-retain nila ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon. Pero kung may extend daw nila ito hanggang Pasko ay mas mabuti raw. Maging sa tinapay, wala ring pagtaas ng presyo pero patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa mga manufacturers. May sapat din daw ngayon na supply ng tinapay gaya ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Kamakailan sa isang panayam ay sinabi ng Phil Baking na hindi nila kakayanin na i-subsidize pa ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil sa patuloy na tumataas na presyo ng mga sangkap at iba pang gasto sa produksyon. Nabawasan na raw ang mga nasusupply nila na Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal sa mga pamilihan sa bansa. Samantala sa sardinas naman ay wala pa rin daw paggalaw ng presyo sa ngayon. Bibigyan naman daw ng DTI na sapat na pagkakataon ng mga manufacturers para makipagpulong sa kanila at ihayag ang kanilang mga tumataas na presyo ng mga raw materials at iba pang cost sa mga production. Samantala sa inspection naman ng DTI ngayong araw sa New Marolas Public Market sa Valenzuela at isa pang supermarket ay stable naman ang presyo ng mga bilihin. At ang iba pang araw ay mas mababa pa sa suggested retail price ang presyo.
Sa mga Noche Buena items naman na inatasan na ng DTI ang kanilang team para pagtuunan ito ng atensyon. Ayon kay DTI Assistant Secretary Overo ay wala pa nagsasubmit ng anumang price increase na request ngayon para sa mga Noche Buena items. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Nagsama-sama po ang mga public relations at communication practitioners sa 31st National Public Relations Congress sa Maynila. May tema itong Into the Unknown at tinalakay kung paano nila matutugunan ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Kasama na rin po dito yung artificial intelligence at kung ano ang maitutulong nito sa public relations. Ipresenta rin sa event ang survey results kaugnay sa mga characteristics, lifestyle at media habits ng iba't ibang henerasyon para mas makilala nila yung mga consumer na kanilang padadalhan ng mensahe. Kabilang sa mga dumalo si GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angela Javier Cruz. Nagpapatuloy pa rin po ang event ngayong araw. Walang Pilipinong nasaktan sa pag-atake sa Lebanon, ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Ayon yan kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Patuloy naman nilang hinihikayat ang mga Pinoy na mag-voluntary repatriation. Magbubukas daw ulit ang mga airport doon sa October 10. Samantala, inayawan ng Israel ang panawagan para sa 21 araw na ceasefire sa pagitan nito at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa kabila po yan ang apela para sa ceasefire ng ilang bansa, gaya ng Amerika at ng France. Isang linggo na ang isinasagawang airstrikes ng Israeli forces sa mga Hezbollah target. Aabot na sa mahigit 600 ang patay. Libo-libong Lebanese ang apektado at lumikas para hindi madamay sa pag-atake. Bagong-bagong balita, kinarang ng Philippine Coast Guard ang isang barkong may kargang smuggled diesel umano. Ayon sa PCG, nakita kagabi ng BRP Boracay ang MV Palawan sa Manila Bay. Patungo sana ng nabotas ang barko na may sakay na 7 crew at ang hindi patukoy na dami ng diesel. Sabi raw ng mga tripulante, kinuha nila ang fuel mula sa isang tugboat. Dinala na ang naturang barko sa Pier 13 sa port area sa Maynila. Nakatakdang magsagawa ng inspeksyon ng PCG sa barko mamayang hapon. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider matapos magulungan ng dump truck sa Davao City. Base sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng 2 sasakyan ang kahabaan ng Davao-Cotabato Highway nang tumama sa gilid ng truck ang motorsiklo. Pasintabi lamang po, tumilapon ang rider at tiyempong nagulungan ng truck ang ulo niya. Nasa kustudiya na ng Turil Police ang truck driver na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Bistado naman isang laboratorio ng marijuana oil sa General Trias, Cavite. Nadiskubre ang apartment kasunod ng pagkakaaresto sa 2 babaeng suspect sa buy-bust operation. Na-recover doon ay iba't ibang produkto tulad ng gamot, alak, cookies, chocolate at chili garlic oil na hinaluan ng marijuana oil. Kumpiskado rin ang ilang gamit sa paggawa nito. Aminado ang isa sa mga nahuling suspect na siya ang gumagawa ng marijuana oil. Ang isa namang suspect ang nagsisilbi raw na taga-benta ng mga produkto online. Maharap sila sa karampatang reklamo. A new era is dawning for Rosé after sealing the deal with Atlantic Records. Yan ang exciting announcement ng Blackpink member. Kasabay ng launch ng kanyang Finsta o incognito IG account na Vampire Holly at fandom name na Number Ones. Hindi na raw makapaghintay si Rosé na i-share ang kanyang new music sa kanyang new recording label. Speaking of Blackpink, tuloy ang pag-tease ng members sa kanilang upcoming solo projects. Gaya na lang ni rockstar Lisa na nag-share ng video sa official accounts ng kanyang management company na Loud. Yan ang kaparehong snippets kung saan nag-vibe naman si Lisa under the sun. Calling all pretty girls naman ang pakulo ni Blackpink member Jennie. Hula ng netizens, hint yan sa solo music comeback ni Jennie.
In attendance sa comment section ang pretty girl na si Jisoo, pati na ang certified blink na si It's Showtime host Ann Curtis. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambaong good vibes for the weekend ang hatid ng isang bata from Santa Rita, Pampanga. Eto kasing si baby boy, may viral na eksena. One look, akalain mo ubod ng tahimik at bait. Pero ang 1.5-year-old na si Jaden, may tinatago palang kulit. Ayun pati kasi ang kanyang lola sa tuhod na nagbakasyon from Amerika, hindi nakaligtas sa pantitrip. Habang palabas po ng bahay si Lola Ford, dagaya naman itong si Jaden sa kanyang paglalakad. Ang video na may 1 million views na ay trending! Ka-cute naman talaga, di ba? Pero yan yung mga hindi malilimutan na magandang video. At buti na capture. Yes. Happy weekend po at ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 89 na araw na lamang, Pasko na. Ako po si Connie Cizon. Rafi Timo po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.